Hello Cancer! Welcome back po sa ating channel. Ang puro-purong Asul Pinoy Tarot 999. Salamat nga po pala sa mga likes, share, pag-subscribe, pag-suporta po ng ating channel at pati rin po sa mga tao nagpapareading sa akin, sa mga umu-order ng aking pong mga product. Maraming salamat po. This is your reading 2026 mga Cancer. I'm using the Good Tarot by Colette Baron Reid. Actually, I have already shuffled and pull 3 cards. Very interesting for you, Cancer. They are all earth na card, meaning pentacles. Very interesting. So, that 3. Oo, yung tatlong yan na nasa harapan. And then, ito kasi yung card na gamit ko. Okay, so this year, the planet of Jupiter is still in your sign, Cancer. And eventually, it will move in the sign of Leo. That will be in the middle of the year, mga nasa June 30 up to July 26, 2027. About a year. Ayan. So, isang taon, sa isang sign, yung Jupiter. Kasi yung Jupiter is about a year. Ang Sun kasi, di ba, 30 days or 1 month, ganun. Venus sign kasi, Venus planet, Venus is 1 month. Minsan kasi umaabot siya ng 2 months. Depende kung may retrograde, ganun. Tapos, Neptune is 14 years. Uranus is 7 years in the sign. Uranus kasi ngayon in the sign of Gemini last year. And then, kasi yung sa Pluto naman po ay minsan umaabot din siya ng 18 up to 20 years. Minsan yun ang 2 dekada. Okay? So ngayon, nasa sign mo pa rin po, Cancer. So, ang Jupiter kasi, the planet of expansion, good luck, blessing, ganun, still in your sign, Cancer. So, binibigyan ka ng chance, na baguhin lalong-lalo ng sarili kung first house mo ito pinapanood, Kasi, di ba, you can watch the videos according to whatever you want, maybe in your star sign, your ascendant sign, which is basically the first house of your natal chart. Venus, North Node, ganun, Sun, Moon, Rising, Venus sign, North Node. Kasi ang Moon sign, Moon sign, that is the thoughts, feelings, and emotions. So yun na nga, Jupiter in the sign of Cancer, and eventually, it will move in the sign of Leo. That will be your second house. Okay, so in the middle of the year, mukhang magiging maganda. Oo. Lalong-lalo na po sa kaperahan. Kapag pinapanood mo po ito, based sa iyong rising or ascendant sign, that is your first house. Kasi kapag mag-move na yan siya ng second house, it will be about your worth, self-worth, values, finances, possession, materials, even lalong-lalo na yung about sa money. So mas magiging maganda yung kaperahan mo this year. Cancer, lalo na sa kalagitnaan ng taon hanggang sa next year. Okay, so that is your second house. And then, ngayong February nga pala, yung Neptune and then Saturn, magkakonjunct sila sa sign po ng Aries. Yes, in the sign of Aries. So, the last time na nagkaroon po ng Saturn in Aries, that was long time ago, around 1996 to 1998. So, sa mga tao pong, halimbawa, pinanganak ka sa ganung taon, from April 6, 1996 to June 8, 1998. So, magkakaroon po ng Saturn return. Yes po. So, ano yung Saturn return? Magkakaroon ng malaking pangyayari sa buhay natin, sa buhay mo, magkakaroon po ng malaking lesson. Depende kung saan man po magta-touchdown yung Saturn, kung alimang pong houses yan. Siya kasi may 12 houses, 'di ba? Kasi may 12 zodiac sign. Lahat naman tayo meron pong mga ganun. So depende na lang kung anong first house, ano yung mga planet na nandoon, ano yung mga aspect na mangyayari. Okay, so Saturn and Neptune, magkakonjunct sila sa sign po ng Aries this February. And also, siya nga pala, February 17, diba? Chinese New Year, Cancer. Chinese New Year. And also, the annular solar eclipse. Opo, daming pangyayari. So, Chinese New Year, annular solar eclipse, and also new moon din po ng mga araw pong yan, 17, ganun. And also sa mga kapatid rin po natin mga Muslim, magsa-start kung magpapakita yung buwan sa araw pong yan,
magsa-start po ang kanilang Ramadan. So, napakalaki pong pangyayari this month, itong February. So, siguro, yun na nga, most of us, mas grabe yung effect. Sa ibang sign mas grabe, pero lahat naman tayo, 'di ba, makakaramdam ng ganun. Medyo overwhelmed lang din tayo sa mga pangyayari, sa mga mangyayari pa lang magsa-start sa February. Okay, so Chinese New Year, tapos Year of the Fire Horse. Okay, so Saturn in Aries, beginning of a new major astrological transit that ask us to take our goals, our direction more seriously. May kailangan tapyasan, may kailangan tanggalin para dun sa mas malakihang rewards. Kailangan maging mas seryoso, mas disiplinado, tapos less distraction, Cancer, as much as possible. Less distraction, tapos more on focus sa ating pong goal. May kailangan tayong i-sacrifice this year para dun sa mas malaki yan kung gusto natin, 'di ba? Kung ayaw naman natin, syempre, 'di ba, dun lang tayo sa comfort zone natin. So chill, ganun, relax. Pero kapag gusto mo ng malakihan, ng bonggahan, ng level up, upgrade, go. Oo. So may kailangan i-sakripisyo, halimbawa, ginagawa mo ito ng mga ganitong araw, sa isang linggo, 5 days mong ginagawa, pero excuse me, pero 6 days mo na lang siyang 6 days mo siyang gagawin, tapos 1 day na lang yung day off mo, or 1 day mo na lang siyang yung ibang bagay, kasi kailangan mo siyang gawin ng gawin, yung bang pagiging consistent. And also, Neptune in Aries, new vision, new dream, leaving things behind like fantasies, illusions, deceptions, moving forward, a lot of progress. You will also want to prioritize doing healing inner work, and then yung sa Neptune kasi spirituality din po yan siya. So you are being asked to take action for your dreams. Jupiter in Leo naman po ay signifies expanded identity, creativity, and leadership, bringing generosity, warmth, and desire for recognition, a time when themes of self-expression, leadership, creativity, and the inner spirit identity are emphasized for everyone. Yung sa hard work din po ay mas ma-recognize nila, kasi parang dati nito mga nakaraang taon or buwan, parang hindi nila masyadong napapansin, hindi ko masyadong napapansin, parang binabaliwala lang. Tapos this time, hindi siya ganun, mas mapapansin ka, mas makikita yung mga ginagawa mo, mas ma-recognize yung effort mo. Ayan, so hard work paying off this year for you, Cancer. Okay, so ganda kasi yung Leo, Jupiter, sa totoo lang, So this transit is also amplifies themes of abundance and joy, but requires balancing confidence with humility, kindness pa rin. Okay, so let's see kung ano yung mga tatlong card. Ayan, so 6 of Earth, ayan, sabi ko sa'yo, diba, kanina, bago tayo nag-start, very interesting yung reading mo ngayon, Cancer, sa taong ito, sa totoo lang, kasi mga, ang ganda, kasi mga pentacle po yan, siya kapag ka-earth, kapag ka-earth, napiyok pa excuse me po, kapag ka-earth, meaning po niyan ay pentacles, so stability, security, ganon, abundance, recognition, generosity, kung ano man yung mga binigay natin, babalik yan sa atin. Huwag tayong mapagod sa pagiging mabuting tao, sa pagiging mabait, pagiging mabuti sa kapwa natin, kasi babalik at babalik yan siya sa atin. Hindi man po mismo sa pinagbigyan, hindi man po manggagaling sa pinagbigyan natin, kundi manggagaling sa Diyos. Okay, so ang importante lang din, wag lang din tayo mag-expect, diba? Kapag nagbibigay tayo, syempre, wag na tayo mag-expect kung may nabibigay sa atin. Kung meron, edi okay. Kung wala, edi okay pa rin, ganun. Pero babalik at babalik pa rin po sa atin yung kabutihan na binigay ho natin sa ibang tao, yun ay magmumula sa Diyos. Okay, so huwag pong manghinayang sa mga pinakita, sa mga pinaramdam, sa mga binigay, kasi babalik at babalik po yan siya sa'yo, Cancer.
Kumbaga, balance po yan siya. Balance lang na ma-reciprocate yung energy. Bumabalik ho sa'yo. Okay, so the second card. Tapos, tag din po yan siya. Yung sa animal totem, meaning po niyan ay spirituality, enlightenment, awakening. Something na siguro medyo matagal-tagal nang parang hindi siya nangyayari, parang hindi lang pinapansin about siya sa spirituality mo. Siguro sa ibang bagay ka nakafocus nitong nakaraang mga buwan or taon. Sa ibang bagay lagi pong nakafocus, pero ngayon focus din siya sa spirituality, enlightenment, mas malakas na intuition, mas malakas na psychic abilities. And then sa iba sa inyo, kung halimbawa lagi mong hindi siya, yung bang you're ignoring it, keep on ignoring things, keep on ignoring signs, symbols, synchronicities, ay nako, mas dadami pa po yan siya, magiging bombarded actually, yung mga signs. Parang kasi nangihinayang at saka parang nag-aalangan ka sa spiritual gifts mo, parang nag-aalangan ka kung tama ba, which is tama naman talaga, which is correct naman talaga, on point, kumbaga yung intuition, malakas yung instinct mo, malakas yung gut feeling mo. Cancer, spirituality. Ayan, so wina-work out din yung about sa spirituality, connection with our creator. Okay, the second card naman po sa iyo, Cancer, this is the 8 of Earth. Ayan, diba? Another Earth, another pentacle. Diba? Very interesting, So, creativity, passion, parang may magsaspark dito, bibigyan ka ulit ng inspirasyon ng Diyos na magpatuloy, bibigyan ka ulit ng sign ng universe para ipagpatuloy yung mga ginagawa. Parang kasing nawala ng gana parang for survival mode na lang, hindi siya yung bang gusto natin na maging successful, na mag-upgrade. Kung ano lang yung meron, kung ano lang meron dyan, masaya na tayo, pero hindi siya sa ngayon, Cancer, kasi nararamdaman ko dito ay magkakaroon ka ng yung bang alab sa damdamin. Char! Alab ng puso, mas gagalingan, mas magiging maganda, mas magiging inspired ka pa, passionate, lalabas yung mga talents, creativities na parang nagdadalawang isip ka nitong nakaraang taon, itong mga nakaraang buwan, nagdadalawang isip ka na ipakita, na i-share, pero this time hindi. At saka feeling ko rin, yun kasi yung mga magiging edge mo sa mga taong ito. Okay, so also din po, Cancer, Cancer, 8 of Earth kasi is being committed sa work, being dedicated sa work, focus lamang sa ginagawa. Huwag pong yung halimbawa may mga distraction. As much as possible, bumalik ka kaagad, Cancer. I don't know, siguro kakailanganin ka ng pamilya mo, ng kaibigan mo, siguro may problema, ganito, ganyan, kailangan ng pera, kailangan ng umutang, ganun. Tapos, ayun na, habang busy ka, habang may ibang bagay na nasa isipan mo, may ginagawa ka, kailangan ka ng mga taong ito. Yung bang magiging hati, yung focus mo, pero sa nakikita at nararamdaman ko naman po dito, Cancer, ay talagang babalik ka kaagad kasi may bagay dito na mas yung bang mas gusto mo, yung bang mas malaki, mas maganda, pag-upgrade, pagtaas, pagdami ng pera. Ayan, being recognized din po yan siya sa hard work. And then, harvesting time din po yan siya. So, focus sa trabaho. Hindi po nagpapadala sa mga ingay, sa mga gulo. Hindi po nagpapadala sa may masamang pangyayari, pero makakabalik ka kaagad, Tsaka maisip mo na hindi pwedeng huminto, hindi pwedeng ganito, ganyan. Okay, so last card po ito, Cancer, Queen of Earth. Diba? Last card. So, ayan, stable, secured, very magnetic na tao, yung energy po niya. Very magnetic, very attractive, mas mabilis sa kanya na mag-manifest, mas mabilis sa kanya yung mga bagay-bagay kapag may gusto, nakukuha mo ito.
Cancer, at mas maganda pa. Kasi may mga times na 2 beses natin kailangan gawin bago makuha. Minsan nga, 'di ba, 3 beses natin dapat gawin bago natin makuha. Pero sa'yo this time, hindi. This year para sa'yo, Cancer, kapag may gusto ka, mabilis mo lang siya makuha, 1 beses lang din. Okay, so Queen of Earth, magnetic, attractive din po yan siya. At saka marami pong passion, marami pong fire, kumbaga. Restless yung energy. Marami kang gagawin, sa totoo lang. Parang binabalanse mo. And then, I feel like some of you, kung halimbawa, parang naglaylo, nitong nakaraang taon, this time, parang may gagawin ka, like, siguro dati parang nagdadalawang isip ka na magpasa ng resume, ng biodata, yung sa application letter, ganito, ganyan. Parang nagdadalawang isip ka, may ibang bagay na ginagawa. Pero this time, parang susubukan mo ito, Cancer. Okay, some of you babalik sa trabaho. Some of you naman po magdadagdag ng yung sa trabaho kasi nga restless. Tapos may butterfly ho dito. Being playful din po yan siya, yung white butterfly. Pero overall kasi kapag ka butterfly, it is about transformation, life transformation, new phase, new stage, new level, 'di ba? So ayan, pag-upgrade ng buhay, at saka mas magiging playful ka, Cancer. Hindi pa rin po mawawala yung nagsaspark ng puso mo. Nagsaspark yung mga bagay na yung bang nagagawa mo pa rin po kahit na busy ka, Cancer. Okay, so ayan na nga, transformation. At saka parang walang kapaguran, yung energy. Parang matagal kong hinintay ito. Matagal akong naghintay ng sign. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ngayong dumating siya, ko ito pakakawalan. At hanggang sa maaari ay last distraction. Okay, the Tower card. Changes nga, 'di ba? 'Di ba? Mga hindi inaasang pagbabago kasi nakasanayan gawin tapos biglang magbabago. So syempre sa umpisa medyo parang ma-overwhelm tayo, masashock tayo. Sa umpisa parang ayaw natin, parang kakabahan, dadalawang isip kung pagpapatuloy pa. Pero as I said, matagal mo siyang hinintay, Cancer. Kaya pa ba aatras, 'di ba? Ace of Fire. Wow. So you spark passionate new beginnings, kumbaga. Wow, may bagong simula nga. King of Water. Okay, pagiging balanse po yan siya. Nakakahanap ng paraan, nakakahanap po ng solusyon, at saka hindi ka po nagpapadala sa mga negative vibes, hindi ka po nagpapadala sa mga parang malungkot na pangyayari, pero yun na nga, nagpapatuloy pa rin po sa mga ginagawa, at saka walang imposible sa iyo, Cancer. Kapag ka gusto, ay naku, lumalapit talaga, itong isda, ang cute. Ito. Okay, dito naman, another Earth, 3 of Earth. Okay, so another Pentacle, 'di ba? So about money. Medyo grabe, yung pagkakaabalahan, yung energy, grabe yung excitement, yung inspiration, may bagong inspirasyon na ibibigay sa'yo na magpatuloy, na gaganahan paggising sa umaga, na gaganahan kang gawin yung mga bagay-bagay kasi nararamdaman mo siya, na unti-unti nang nagbabago. Strength card, mas lumalakas yung pananalig sa Diyos, mas lumalakas din yung katawan, at saka kaya palang gawin yung mga bagay na parang dati imposible. Parang dating imagination lang, ganito, ganyan, hindi ko na siya kaya, hindi ko na siya kayang gawin, pero this time, kaya mo palang gawin, Cancer. At saka parang masusurprise ka din, ay, oh my God, thank you po Lord, kaya ko pala. Okay, so 2 of Fire, mas mag-explore pa ng ibang bagay, parang may ma-explore sa sarili, na kaya palang gawin yung mga ganito, ganyan. Ayan.